joke, you probably heard it before. You've heard it before. But I have a talent, a wonderful thing, 'cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song or dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. So I say thank you for the music, for giving it to me. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando, they were shining there for you and me, for liberty. Fernando, no, we never thought that we could lose. There's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend. Fernando, you hear the drums, Fernando? I remember long ago, another starry night like this. In a fire like Fernando, you were humming to yourself and softly strumming your guitar. I could hear the distant drums and sounds of bugle calls were coming from afar. There was something in the air that night. The stars were bright. Fernando, they were shining there for you and me, for liberty. Fernando, no, we never thought that we could lose. There's no regret. If I had to do the same again, I would, my friend. Fernando, if I had to do the same again, I would, my friend. Fernando, oh, dancing queen, oh, 17. Dancing queen, you can dance, you can join, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen, digging the dancing queen, digging the dancing queen, digging the dancing queen. Running on in the dance of living your purpose, when that music getting too sweet. You need to look for a king, look for a king. Anybody could be that guy. Now it's telling the music's high. We're playing about music, everything's fine. You're in the mood for a dance, And when you get that chance, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. You're the dancing queen. Feel the beat through the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Oh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen, digging the dancing queen. Oh, dancing queen, dancing queen, dancing queen, dancing queen. Ang galing talaga ng mga taga-UP. Ang galing talaga ng mga taga-UP. Galing. Hindi, ipinaubaya ko na. Ipinaubaya ko na. Talaga ba, Jester? Okay, teka. Bati muna tayo sa ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! Alright, January 18, maupay nga aga para sa mga kapatid nating waray. Amazing tugtugan ang pambungad natin ngayon kasama ang isa sa mga pinakahinahangaang choral group sa bansa. Mula sa ipinagmamalaking mga pasilyo ng Universidad ng Pilipinas. Universidad ng Pilipinas. Universidad. Tama. Pero fan. Hanggang sa buong mundo ay pinamahal
ipinamalas po nila ang kanilang husay at galing. Correct ka dyan, Mama Dims. At hindi lang po yan sa pag-awit, ha? Kita nyo naman na game rin ang ating mga bisita sa paghataw ala Dancing King and Queen. Palapakan naman natin sila. Yay! At given na given yan, Maui, no? At given na given yung mga kapatid na lalo na itong mga bisita natin, nagpauso pala ng tinatawag na choreo capella, which is choreographed a cappella. Ay, sabi! Siyempre, interesado tayo dyan. Kasi may choreo, di ba? Kaya lang, isa lang hinanakit ko, ma'am. Hindi niyo sinabi sa akin yung black pants. Kung hindi Pero si Justin po, nakalimutan yung isali. Nakuha ko po yung memo. Ayan. yung shoes hindi. Yung shoes. Sorry po, ma'am. Naiwan ko yung leather shoes ko sa bahay. Opo, eto po, pag-usapan pa natin ang mayaman nilang kasaysayan sa larangan ng choral singing. Let's give it up once again for world-class Pinoy talent, UP Concert Chorus. At para pag-usapan ang kanilang paparating na concert, makakasama natin. Meron tayong mga kasama. Tawagin na natin sina Attorney Shaina Ramirez sa kanilang concert concert. At si Bel Puruganan Villanueva. Good morning. Good morning. Good morning. Opo. Sige, just a little bit about yung konting history lang ng ating UP Concert Chorus. It was established in 1962 by the UP Music Dean, si Ramon Tapales. And it was done for university function. So nakita ni then President of UP, Carlos P. Romulo, na magaling ang group. So he used the group as an official choir to perform in university functions. So since that time, nagkaroon na ng 6 conductors ang UP Concert Chorus. Si Ma'am Jaina ang 6th. Yun, parang yung lalim na pressure, ano? And one of them is a national artist, si Ramon Santos. Dr. Ramon Santos. At meron daw po kayong concert this February. Yes, we're actually going to hold our repeat show. This is a repeat from our 60th anniversary concert last year. Due to some clamor for us to hold another show, we are holding another show. That's on February 17, 2024, 6 p.m. at the UP Theater. Alright. Saka ito, fundraising event. Yes, Oo, it is so ibig sabihin, meron tayong beneficiary. Sino-sino ba ang makikinabang? Yan na si Ma'am. Kasi lalim na pressure. Yan nga po ng mic. So actually, the UP Chorus UP Concert Chorus Alumni Association the alumni has a we participate in civic activities, and so from the 1980s pa actually we started with our scholarship. We sent deserving students on music scholarship. We also, just fairly recently during the pandemic, we helped donated PPEs to hospitals. We helped also our UP students who were locked down, fed them, even the UP Ikot drivers, among others. We also donated, I think, medical equipment to the UP Health Infirmary. So in addition to being a performer, this is also something that we do. We have our socio-civic activities. But then we are also going to establish our own choir because we just don't want to be seeing each other, during anniversaries. And so, the alumni, we want a reason to see each other more often. So we're going to establish that too. Pero ito maganda, Ma'am Chay. Yes. Kahit na hindi pa, ito lang, just from yung kanilang performance alone, sold na kami. Tapos ang ganda kasi ang dami nyo rin palang tinutulungan. Pero sobrang kakaiba ang dating nito mga batang to kasi nga yung choreo capella. Diba? Abang hirap mo na yung sumasayaw ka tapos, di ba? Ito yun, meron sa kanila, walang partner. Walang partner, pero nagsasayaw. Napakahusay niya kanina. Oo. Itong dancing queen natin. Yun lang naman yung nakakapit. Partner na siya ngayon. Kahit wala siyang partner, ganun. Ganun pa rin siya, di ba? Partner na rin ako. Ayan, diba? Ma'am, tanong kita. Sige, ikaw muna, Justin. Anong pangalan mo? Hello po, I'm Ali. Ali. Say hi, Ali. Ali, so hindi dumating yung partner mo today. Ikaw yun eh. Ikaw kasi. Ikaw kasi yung partner. Ako kasi yung partner. Kaso Malilay daw yung Hindi po kasi po,
Mamaya po, ma'am. Mamaya. So, ma'am, paano? Iba na yung batayan ninyo. Hindi lang pwedeng magaling kang kumanta. Kailangan magaling ka rin sumaya. Ano yung Patay tayo dyan. Una muna, music talaga, boses. okay. At kailangan nasa tono. At kailangan, ite-train natin yan, i-audition natin. Ako, parang voice, tapos, ite-train sila po for 6 months and then hindi pa sila members. Pag in trainees, after 6 months, magko-concert pa sila ng sarili nila. Daka pa lang sila magiging member. Tapos, Parang yung leader nyo, walang kapersonalidad. sorry po. Ganito po yan. Ganito po kami, saya kami. Parang gusto kong jumoin talaga. Ma'am, may age limit ba? Tinatanong po ni Jess. May age limit daw po Age ba? limit. Ay, yung age, wala tayong problema. Yung sa talent. I think yung talent ang problema natin. Okay. Meron pong age limit, sorry po. Meron. A minimum of 18 to maximum 35. Pasok! Pasok! Pasok tayo dyan. Pasok ka, pero next From week, 18 to 35, pasok po Mga kayo ilang lahat. linggo na lang. Okay. Pasok tayo lahat. Yay. So actually po, yung another part pala po for the proceeds, because the UP Concert Chorus goes on tour also. So that's also part of the proceeds for our concert. Kailangan namin pong maipadala ang mga bata sa world tour nila. This year. Ay, world tour. Kasi na-lockdown sila ng ilang years during the pandemic, hindi sila nakabiyahe. So we want them to experience what we experienced also. Just for this concert, maganda to kasi you will see 6 decades from the 1960s up to the current batch performing on stage. So kaming matatanda, kasama kami doon. Sino matanda? Okay. Sa totoo lang po, yung 60s and 70s batch, 80s batch, 90s, 2000 to 2010s, and then the current batch. Alam niyo, ma'am, tingin ko, sa palagay ko, sobrang enjoy sila bawat rehearsal kasi kayo yung nagtuturo. Of course! Diba? Punong-puno ng personality si ma'am. Ang saya Mag-enjoy kasama. talaga kayo kasi you're not just watching the show, but you're going to be involved in the show because many of the songs you grew up with. Mga 80s, OPM. So maganda talaga siya. Okay. Ma'am, ang tickets, saan po? Where can they avail? Yes, you can go po to UP Concert Chorus alumni.helixpay.ph or you may also contact 0920-805-0471 for your ticket inquiries. Ayan po. Ayan, muli, sama-sama together again. Maraming salamat, UP Concert Chorus. O mga kapatid, ituloy-tuloy na natin ang good vibes. Tara na't salubungin ang araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Jess De Los Santos. Mga kapatid, you can dance, you can drive, or kung ano pa ang pwede niyong gawin. Sabi nga sa kanta, basta have the time of your life. Ako po, si Dampos Romana. Tama ka dyan. Feel na feel ko rin yan, Mama Dims. Pero dagdagan pa rin natin ng extra dash of inspiration and motivation. At kahit pa sa anong gagawin natin, magbubunga rin yan, kapatid. Ako naman po, si Maui David. Feel the beat na rin, mga kapatid. Galaw-galaw for energy. Ay, feel the beat, mga kapatid. At samahan na rin ang inyong paborito morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, manguna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman ang masayang namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay, feel the beat pala, umpisa natin. Pero marami pa tayong ipaparamdam sa kanila ngayong umaga, Justin. Dimples pa na! Dimples pa na! Masyado kang nasanay, Ang galing! Gusto ko talaga nagkakamaling valedictorian natin, Ang happy ko talaga. Eto po, extended hanggang ngayong araw ang ating house tour sa bahay ng aking malapit na kaibigang si Shira Luna. Mas marami pa siyang kwento sa ating ikikwento at ibibida sa kanilang happy place. Silipit muna natin yan mamaya sa My Bahay. At dahil Thursday ngayon, may masarap na naman ihahain sa atin ang ating morning doctor ni si Doc Dex. Ito, ipatitikim niya ang kanyang healthy twist sa classic at all-time handaan favorite na lumpia. Abangan yan sa Sandok ni Doc. At eto para sa mga nawili na sa kaka-add to cart,
Alamin pa natin ang mga karapatan ng mga namimili sa online shopping. Idedetalye yan sa atin ni Attorney Buko sa Legal Bato. Karapatan ni Dimples at ni Maui. At ito, straight from the success ng ating kapatid, serye na PPP o Pira-Pirasong Paraiso. Ang isa sa mga most in-demand leading man ngayon, Joseph Marco. Magbabalik para muling makipagkulitan sa atin. Live! Ako na talaga to. At sa mga umaaksyong balita naman sa frontline sa umaga, nasa 47% ng mga pamilyang Pilipino aminadong mahirap sila ayon sa SWS survey. Panalo after panalo, higit 698 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655 na panalunan na. Wow! At ito naman po, sa showbiz naman, sa mga huling gabi ng hit kapatid Dreamscape serye na Senior High, killer ng isa pang karakter ni Andrea Brillantes, ibinunyag na. Ang Happy Morning Jamming, sasamahan na rin ng masasayang selfie ng ating mga kapatid. Saka na po sumali sa aming Kagumukha Ako Selfie Contest. Basta watch lamang po sa Good Morning Kapatid. Saka naman magpaandar ng inyong mga selfie. Tapos ipadala po yan sa aming official Facebook page. That is Good Morning Kapatid. Ang mapipili pong winner mananalo ng 500 pesos worth of load. Kaya naman Kagumukha, go and selfie na! Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What will that be? Without a song or dance, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Aabot sa 50 bahay na sunog sa Muntinlupa kagabi. Sa Caloocan, warehouse ng mga pyesa ng motor nasunog din. Halos 5 sa kada 10 pamilyang Pinoy itinuturing ang sarili nilang mahirap ayon sa pinakahuling survey ng SWS. 698 million pesos na jackpot prize ng Grand Lotto 655 na panalunan na. Tumama sa Lotto, nag-iisa na naman. Magnolia Hotshots, pasok na sa semifinals ang PBA Commissioner's Cup matapos lampasuhin ang TNT Tropang Giga. At drag queens na kalahok sa bagong season ng Drag Den Philippines, pinakilala na. Mahigit 100 residente ang nasunugan sa Alabang, Muntinlupa kagabi. Mabilis kasi kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Tingnan niyo kung may mahatak pa, tingnan niyo kung may mahatak pa. Nataranta ang maraming residente sa Ilaya Compound sa Barangay Alabang, Muntinlupa matapos sumiklab ang sunog doon kagabi. Mabilis na kumilos sa mga bumbero para apulahin ang apoy na patuloy sa pagkalat sa mga bahay. Ayon sa isa sa mga nasunugan, nagsimula ang sunog sa ikalawang palapag ng katapat nilang bahay. Sinubukan pa raw nila itong agapan pero mabilis kumalat ang apoy. May sumigaw ritong kapitbahay namin na may sunog. Kasi tinignan ko ngayon, pagtingin ko may apoy na rito sa kapitbahay namin. Pagbaba ko, kinuha ko na yung balde rito, may tubig. Umakit ako sa loob ng bahay para buhusan. Hindi kaya. Pagbalik ulit, pag-akit, wala na, malaki na apoy. May naisalba po ba tayong gamit? Wala po, kung ano yung suot namin, yun lang. Si John Paul, kauuwi pa lang daw galing Imus, Cavite nang mabalita ang nasusunog ang kanilang bahay.
Sinusubukan ko pong pumasok dyan sa bahay, hindi naman po kaya. Yung mga bumbero nandiyan na po sa bahay po namin. Ayon sa barangay, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Nakalala pa ang malakas na ihip ng hangin. Hindi napigilan masyado dahil sa lakas ng hangin, talagang mga light materials ang pagkakagawa ng mga bahay. So yun ang naging cause ng mabilis sa pagkalat ng apoy. Kaya naman yung mga rescue natin medyo nahirapan. Tumagal ng nasa 2.5 oras bago idineklara ang fire out. Sa paunang ulat, lumalabas na nasa 50 bahay ang natupok. Wala namang napaulat na nasaktan sa insidente. Nasa mahigit kumulang 150 individual naman ang kasalukuyang nanunuluyan sa mga modular tents na inihanda ng Muntinlupa LGU. Patuloy namang inaalam ng BFP ang pinagmulan ng apoy at kabuuang halaga ng mga natupok na ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Isang warehouse naman na puno ng pyesa ng motor ang nasunog din sa Caloocan. Sa tindi ng sunog, gumuho pa ang bahagi ng gusali. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Nagngangalit na apoy ang inabutan ng mga bumbero sa warehouse na ito. Sa barangay 19 sa Caloocan kanina madaling araw. Nabulabog ang ilang residente na nangambang kumalat ito sa kanilang bahay. 8 fire truck ang rumisponde para pigilan ang pagkalat ng apoy. Tumulong din ang ilang fire volunteers. Lumaki na po apoy, tsaka may sumasabit na po. Maswerte naman at nakalabas ang empleyado ng warehouse na si Kim. Agad daw siyang lumikas na makarinig ng mga putok mula sa sunog. Doon na po nag-start yung sunog sa pinaka-office namin, sa loob. Biglang laki na po yung apoy kasi bago pa po siya nag-apoy, marami na pong pumuputok-putok sa loob. Ayon sa Bureau of Fire Protection, sa laki ng apoy ay bumagsak ang kisame ng warehouse na puno ng piyesa ng mga motorsiklo. Sobrang init lang po kasi yung kaya bumagsak. Ibig sabihin po noon, high enough temperature rin nasa loob, kaya po nabumuloktot yung bakal. Kaya nagkaroon ng thermal expansion sa mga bakal po sa loob. Alas 2:39 ng madaling araw ng mga pulang sunog. Hindi na ito kumalat sa mga kalapit na bahay at establishmento. Dire-diretso naman po yung supply ng tubig and nakakompine naman po yung area. Kaya hindi na po siya lalaki. Dito na lang po yung pinakasunog niya sa mismong area na to. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy at ang kabuuang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan sa sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa kulungan ang bagsak ng isang Vietnamese national matapos mahulihan ng droga sa Pasay. Ayon sa Pasay Police, inireklamo ang suspect matapos malasing at mag-amok sa tapat ng isang mall kahapon ng madaling araw. Ayaw paawat ng suspect kaya't hinuli ng mga pulis. Nang kapkapan, nakuha sa kanya ang halos 5,000 pisong halaga ng shabu. Itinanggi naman ng suspect na sa kanya ang nasabat na droga. Giit niya, pauwi na siya sa Vietnam pero napainom lang bago pumunta sa airport. Maharap siya sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan ng isang rider at angkas niya matapos makasagian ang isang taxi sa may EDSA Ortigas. Nagbabalik si Hannibal Talete. Nagkumpulan ng ilang mga motoristang yan sa gitna ng EDSA Ortigas kaninang hating gabi. Sinaklolohan nila ang isang rider na sumemplang matapos na makasagian ng isang taxi. Ayon sa senior citizen na taxi driver, pagarahe na siya sa Quezon City nang mangyari ang insidente. Malayo po yung distansya ko sa kanya. Yung siguro, yung pakanan siya o gumigilid siya sa kanan, yung pagkakalingon po niya sa akin, kaya doon na po nagtuloy-tuloy yung nawalan na po siya ng control sa manibela niya. Wala siya bumagsak. Malabo rin daw na siya ang nakabangga dahil halos matanggal na nga ang kaliwang bahagi ng bumper ng kanyang taxi. Kung ako ang bumangga, hindi po gano'n ang tama po nila. Nakikita naman po yung resulta nung ebidensya ako na nga doon sa pagkakabangga niya sa akin. Nawala na siya ng balansya, siyempre gumulong na po sila. Mabilis namang responde ang rescue team ng MMDA at agad na nilapatan ng paunang lunas ang magkaangkas. Ayon sa MMDA, nagtamo ng pasasaka ng paa ang sakay ng motor, habang ang rider nasaktan sa kanang braso matapos maipantukod ang kamay. Hindi naman nagbigay ng pahayag ng dalawang sakay ng motorsiklo. Iniimbestigahan na ng mandaluyong traffic ang nangyaring insidente. Dahil naman sa disgrasya, bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar.
Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa ibang balita, natanggap na ng Pilipinas ang mahigit 1,000 tonelada ng bigas na donasyon ng Taiwan. Ipamimigay raw ito sa mga biktima ng bagyo at lindol. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Dumating na sa bansa ang 1,000 metric tons ng bigas na donasyon ng Taiwan sa Pilipinas. Katumbas yan ng halos 35,000 sako ng bigas. Kahapon, personal na binisita ni Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III ang NFA warehouse sa Valenzuela City kung saan nakaimbak ang mga bigas. Nitong 2023, nangako ang Taipei Economic and Cultural Office na magbibigay ng 2,000 metric tons na bigas sa Pilipinas na nagkakahalaga ng mahigit 125 million pesos. Usual trade and business relation with Taiwan. Alam nyo naman ang Taiwan is so prosperous that they want to share their resource prosperity sa mga Asian countries, lalong-lalo na ang pinakamalapit na bansa sa kanila, and that is the Philippines. Malaking tulong daw ito lalo't gagamitin ng Department of Social Welfare and Development ang donasyong bigas sa mga biktima ng kalamidad sa bansa. Paghahanda rin daw ito sa banta ng El Nino ngayong taon. Ito pong bigas that was donated to us will not only be used, of course, sa disaster, but giving of this to those sa mga nangangailangan, particularly of to relieve hunger, and yung mga beneficiaries that would definitely makinabang dito sa bigas, because rice is really one of the goods that is needed right now. Irerepack daw ang bigas para isama sa family food packs na ipinamamahagi tuwing may bagyo at lindol. Ayon sa DSWD, mayroong 1.4 million na relief food packs na nakahanda sa buong bansa. We cannot predict nga po ang pagdating ng mga disasters. Kapag may mga goods na po tayo on the ground, at least when it strikes at nangailangan ng augmentation, DSWD can release these goods na po. Meron pang 1,000 tonelada na bigas ang inaasang darating sa bansa mula Taiwan ngayong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Inilabas na ng Department of Trade and Industry o DTI ang bagong SRP ng ilang produkto. Inaprubahan ng ahensya ang price adjustment sa siyam na stock keeping units o brand o size ng asin. Ayon sa DTI, may average price increase na 8% ang siyam na brand ng asin. Halo naman ang paggalaw sa presyo ng 3 stock keeping units ng kape. May dagdag o bawas sa SRP dahil sa weight reduction o bawas sa timbang ng ibinibentang coffee products. Halos 5 sa 10 pamilyang Pilipino naman ang nagsabing mahirap pa rin sila base sa huling SWS survey noong Desyembre. Base sa report, lumabas na 47% ng mga tinanong ang nagsabing mahirap sila. 33% ang borderline o nasa gitna ng mayaman at mahirap, habang 20% ang nagsabing hindi talaga sila mahirap. Sa kabuuan, mas bumaba ng 1% ang nagsabing mahirap sila kumpara noong Setyembre, pero katumbas pa rin yan ng 13 milyong Pinoy. Pinakamaraming nagsabi na mahirap sila ay galing sa Mindanao, sunod ang Visayas, Balance Luzon at pinakakaunti sa Metro Manila. Pinag-aaralan na ni Pangulong Marcos ang mungkahi ni Health Secretary Ted Herbosa na ipagpaliban muna ang dagdag singil sa PhilHealth contribution ngayong taon. Sa ilalim kasi ng Universal Healthcare Law, dapat magiging 5% na ang buwan ng kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon. Katumbas yan ng 500 hanggang 5,000 pesos na monthly premium depende sa inyong sinasahod. Pero giit ni Herbosa, hindi pa dapat ito ipatupad dahil mabigat pa sa bulsa ng mga PhilHealth member ang nagtataasang bilihin. Handa naman daw sumunod ang PhilHealth sa anumang magiging desisyon ng Pangulo. Yan naman po ay maaari na mapag-usapan and we can arrive at an agreement po, no? May bago na namang multimilyonaryo matapos tamaan ang mahigit 698 million pesos na jackpot sa Grand Lotto 655 kagabi. Solo ulit ang nanalo nang makuha niya ang winning combination na 24, 50, 52, 9, 51 at 3. Ito na ang magkasunod na araw na may nanalo ng mahigit kalahating bilyong piso sa loto dahil nakuha na rin ang mahigit 640 million pesos na jackpot sa Super Lotto nitong Martes.
Nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Asuncion sa Davao del Norte dahil sa malawakang pagbaha. Halos 6,000 pamilya ang inilikas sa bayan dahil sa baha na dulot ng shear line. 16 na barangay ang nalubog sa baha sa Asuncion. Sa buong probinsya ng Davao del Norte, mahigit 16,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. Namahagi na ng tulong ang mga lokal na pamahalaan at DSWD sa mga apektadong pamilya. Nabulabog ang isang flight sa Thailand matapos makiangkas ng isang ahas. Sa viral video nakuha ng isang pasahero, makikita ang ahas na nasa overhead bin ng eroplano. Sinubukan muna ng isang flight attendant na ipasok ang ahas sa loob ng bote. Nang hindi pa rin ito mahuli, kumuha na ng plastic bag ang attendant at doon isinilid ang ahas. Hindi pa malinaw kung anong uri ng ahas ang nahuli at kung paano ito napunta sa eroplano. Ayon sa airline, natuloy din naman ang flight kalaunan. Nilinis at iniinspeksyon na rin daw ng eroplano ang napasukan ng ahas. Pasok na sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup ang Magnolia Hotshots matapos talunin ng TNT Tropang Giga. Kinailangan naman ng 3 overtime para malusutan ng Meralco Bolts ang Phoenix Fuel Masters. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Umpisa na kahapon ng mas matinding bakbakan sa PBA Commissioner's Cup sa pagsisimula ng playoffs. Unang nagharap ang twice-to-beat na Phoenix Fuel Masters at ang Meralco Bolts. Hinabol ng Bolts ang 15-point deficit para mapuwersa ang overtime sa tulong ng buzzer-beating 3 ni Chris Newsom. Newsom puts it up! There it is, a three-pointer in time. The mismatch. Pero walang gustong bumitaw sa parehong koponan, kaya umabot sa 3 overtime ang laban. Black puts it on the deck! No! We are headed to 3 OT! Unbelievable! Sa huli na naig ang Bolts sa tulong ng 10 unanswered points sa 3rd OT. Final 116-107 para sa Meralco. Top scorer para sa Meralco si Cliff Hodge sa likod ng 20 points at 10 rebounds. Pero hindi niya tinapos ang laro matapos ma-sprain ang ankle niya sa unang extra period. Nag-step up naman si Bong Quinto na iniscore ang 7 sa 19 points niya sa 3rd OT. Dahil sa panalong yan, naipuwersa ng Meralco ang do-or-die game sa linggo para sa pwesto sa semifinals. Practice pa lang dapat isipin mo na pwedeng mangyari yung mga ganong sitwasyon. So yun nga, gaya ng sabi ni Coach Luigi, binigyan niya ako ng opportunity kasi marami naman kami mga bigs na pwedeng maglaro pero ako yung pinili niya na maglaro para sa 4. So yun, ang gusto ko lang talaga is mapakita ko sa team na kaya namin manalo sa ganong sitwasyon. Samantala, pasok na sa semis ang Magnolia Hotshots matapos pataubin ng TNT Tropang Giga 109-94. Nagpasiklab ng 23-3 run ang Hotshots sa dulo ng 3rd quarter at simula ng 4th quarter para makalayo sa TNT. Pinangunahan ni import Tyler Bay ang Magnolia sa likod ng 41 points, 13 rebounds, 5 steals at 3 blocks. Matapos niyan, aantayin na lang ng Magnolia kung sinong aabante sa Phoenix at Meralco. Lahat ng adjustment, lahat ng kulang namin, nagawa namin. Hopefully this time we go all the way. But again, it's very hard. We need to prepare hard for the next series. Tuloy ang aksyon sa PBA Commissioner's Cup Playoffs sa Biyernes, January 19. Unang maghaharap ang 7th seed na Rain or Shine Alaso Painters at 2 seed na San Miguel Beermen ng alas 4 ng hapon. Susundan naman niya ng tapatan ng 6th seed Northport Batang Pier at 3rd seed na Barangay Ginebra Gin Kings. Gaganapin ang mga laro sa PhilSports Arena sa Pasig. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Ipinakilala na ang mga contestants sa bagong season ng reality show na Drag Den. Nagbabalik naman bilang drag lord or host ang award-winning drag artist na si Manila Luzon. Nasa frontline ng balitang yan sa News 5 digital producer Von Belinario.
Retribution is the name of the game dahil hindi napaawat ang bagong season ng Drag Den Philippines. Sa idinaos na Grand MediaCon at premiere, isa-isa nang ipinakilala ang 10 drag artists na kasali sa drag reality show. Nagbabalik bilang drag lord o host ang international drag artist na si Manila Luzon, nakapapanalo lang bilang Best Entertainment Presenter sa Asian TV Awards para sa Season 1 ng Drag Den Philippines. We want our seasons to keep getting better, and we are always expanding our idea of what drag is, what Filipino culture is, and we're always growing, and we want it to keep getting better and better and better. And so, of course, we put the pressure on ourselves. Ang mga drag dealer at drag runner o co-hosts na sina Nicole Cordoves at Sasa Girl, siniguradong pasabog ang bawat eksena sa kanilang bagong season. It gives the queens not only like a chance to perform yung artistry nila, but also a chance to tell their story. Mag-abang na lang kayo this season because alam ko talaga hindi namin kayo binigo. Isa sa mga kasama sa new season ang makeup artist na si Marlene, ang kauna-unahang assigned female at birth o AFAB na sumali sa Filipino drag show. Goal niyang ibida na drag knows no gender at drag is for everyone. I wanna say and I wanna prove that AFAB drag artists are also that amazing or even more creative and crazy. Garang-ganon din sa kanila. Tsaka drag is for everybody. As long as you identify yourself as a drag artist, do it. Hindi rin nagpahuli sa pasiklaban ang batikang drag queen na si Rasha Fox, na halos 3 dekada na ang experience sa drag scene. Marami po talaga tayong binaon na pasabog sa drag din. Itong season 2 talagang pinagandaan talaga namin ito eh. Kaya siguro, hindi ko pwede sabihin manood na lang sila ng Drag Den Season 2 kasi hindi lang ako may pasabog, marami po kaming may pasabog. Napapanood na ang Drag Den Philippines Season 2 Retribution sa Prime Video. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. 2 gabi na lang bago ang finale ng hit kapatid serye na Senior High. Patindi ng patindi ang mga pasabog sa serye. Kagabi lang nalaman na ang tunay na pumatay kay Luna na ginagampanan ni Andrea Brillantes. Hindi si Z kundi si Governor Acosta ang tumulak kay Luna na dahilan ng kanyang pagkamatay. Abangan ang iba pang makapigil hiningang revelasyon sa Senior High tuwing 9:30 ng gabi sa TV5. Grabe. Revelations. Mga bittersweet. Mga bittersweet kasi matatapos na, mamimiss mo, pero ayan na yung mga pinaka-exciting at saka mabibigat na mga episode, di ba? At saka ang huhusay ng mga bata, ang husay ng kwento, talagang, nung nanonood ako, kala ko, si Zine, hindi pala. Ako na to di ba? Usually sanay ka naman, pero congratulations to the whole team of Senior High. Ito pa, isa pa mamaya magbabalik para makibanding ulit sa atin. One of another sought-after leading man. Ayan, isa sa mga bituin ng kapatid Dreamscape series na Pira-Pirasong Paraiso. Joseph Marco back in the studio live mamaya. At syempre, iikutin pa po natin ang bahay ng aking kaibigan si Shira Luna. Ang iba pa niyang mga kwento at iba pang bahagi ng kanilang happy place, ibibida natin sa My Bahay. At sa sandok ni Doc, ang Pinoy favorite na Shanghai, pwedeng gawing healthy yan. Ituturo sa atin ni Doc Dex Makalintal ang paggawa ng tofu lumpia. Wow. Ang sarap. Kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Good morning mga kapatid! Sa mga nabitin sa handaan ng holidays, huwag kayong mag-alala dahil gagawa tayo ngayon ng Shanghai. Pero siyempre, healthy to. At dapat
para sa balik alindog natin, no, Doc? Kasama natin si Doc Dex Makalintal. Good morning, Doc Good morning, Dex. Justin. Good morning sa ating mga kapatid. Doc Dex. Gagawa tayo ngayon ng, actually, para siyang fusion ng lumpiang Shanghai and then lumpiang gulay. So, Okay. parang ganon. Yung, So, ito tofu. So, this one is tofu. So, our ingredients here, meron po tayo ditong tokwa, meron tayong tofu. Pakita natin dito. This one, tofu. And then, meron din tayo ditong aromatics natin, ang ating sibuyas, ang ating bawang. Yan, ito po yung bawang natin. And bawang. Ayan. And then we also have our carrots and our cabbage here. So, kumbaga, ang gagawin lang natin dito, napapakita natin sa kanila paano natin ito prepare. Nag-mash lang tayo ng tofu, no? And then meron tayong papakita ngayon sa screen na kung paano ito niluto. So, magluluto tayo sa pamamagitan ng oil, no? Yan, makikita na po natin. Yan. So, para minamash lang natin yan sa ating pan. And then after that, kapag medyo brownish na siya, ang gagawin naman po natin ay isasama natin ang ating aromatics, no? Sa ating mga susunod na videos, makikita nyo yan. Isasama natin ang ating mga aromatics, ang ating bawang at ang ating sibuyas. And then later on, ay kapag okay na, susunod naman natin, yan yung sibuyas, no? Sibuyas. And then after ng sibuyas, isasama naman natin ang ating bawang. And then on the next slide po natin, makikita naman natin ang ating carrots and ang ating cabbage. So pagka maganda na siya at medyo malambot na, makikita po ninyo pagka naluto na yan, ang magiging end product na yan ay parang ganito. Ito po. Yan din. Yan din. Yan din. Yan din. At saka Pero ito ganito. muna. Yan. So ganito na siya. No? So and then, ang gagawin naman natin ay i-wrap natin siya. So, paano mag-wrap? Ganyan. So, ito ganito mag-wrap ng lumpia. Ito mag-wrap ng lumpia, Justin. Paano? Tapos magre-return demo ka. Ito, meron ditong... Sige. Magre-return demo ka. Kukuha ka ng isang lumpia wrapper. Okay. And then, nakukuha ka ng kung gaano karami yung gusto mong iserve na gulay at ang ating tofu, no? So, pag gusto mo na mas healthy, mas maraming gulay. Yes, mas maraming gulay. And mas maraming, okay lang naman yung tofu, ang problema. Okay. And then, ganito lang yan. Roll mo, tapos... Sige. Mag-return demo tayo dito. Okay. Yan. Back to back. Yan, di ba? And then, roll mo na ganyan. And then, after that, lalagyan mo ng tubig dito sa gitna. Yun yung magiging dito. Tama. Pandikit natin. Ganyan. And then, meron na kayong ganyan. Di ba? At dahil ipa-fast track ko kayo, pagkatapos ng ilang minuto, meron na kayong ganito. Okay. Yan. So, yan. And then, ang gagawin naman natin ay ipiprito na natin to. No? Ipiprito na natin yan. So, gagawin lang natin sa mainit na mantika. Ipiprito lang po natin ito. Yan. And then, diretso lang siya dyan. Iprito lang natin. At healthy to, no? At healthy to. Pero magugustuhan ba to ng mga bata? Oo naman. May mga bata talaga na kapag namulat sila sa mga mas... Kung ano kasi ipakain mo sa mga bata talaga, ano ipamulat mo sa kanila, at matutunan nila, magiging appetizing sa kanila. At ito naman kasi, kung mapapansin mo, para din siyang Shanghai, and then ang texture niya, pwede na siyang gawing parang yung lumpia snack. So yes, magugustuhan dito ng mga bata kasi you have the flavors here. Also, pagka natapos nyo na pong iprito, you will have something like this one. Tada! Yan! So ito ay nagkakahalaga, no? Nagkakahalaga around ang mga nagastos natin dito, mga 100 pesos, 100 to 120 pesos sa ating mga ingredients. And then pwede nyo ibenta, no? 5 piso, no? So bukod sa sandok ni Doc, meron na rin kayong kitang-kita. No? Lalo sa ating mga working moms, no? Yan. Wow, galing. Diba? Pero tanong ko lang, ilang grams ng protein to? Yan, ilang grams ng protein, depende. No? So, pwede pumasok yan. Depende sa tofu nilalagay ninyo. So, ilang grams ng protein? Around mga 5 grams of protein, yung dalawa. Yung dalawa? Yes. Oy, not bad. Not bad. And then you also have your vitamins and minerals there. No? Pero kapag gagawin nyo yan, gagawin yung negosyo, tanong nyo muna kay Atty. Buko kung legal ba to. Yun. Tama. So, yan. And then, habang niluluto natin to, no? At ipaprepare natin mamaya, dadalhin ko sa may bahay. Dadalhin mo sa may bahay. Ni Shira Luna. Mamaya pa yan. And then sa aming bahay, no? In my bahay, gumawa na rin kami ng suka. So ito na po yan. Ayan. And then pwede nating tawagin ang ating Tikim Squad. Tikim Squad! Assemble! Okay. Diba? Ito.
Mami Chiki, ano bang payong kapatid mo? Ano yung payong kapatid mo dito? Para makumpleto. Uy, hindi, tanong ko. Itatanong ko lang. Tanong mo lang. Air fryer, tanong ko lang, pwede? Dips? Hilig-hilig ko sa air fryer ngayon. Pwede rin. Doc. Pwede rin i-air fry. Diba? Actually, lahat ng ipaprito mo, pwede mo i-air fryer. Yes. Uy, meron na tayong apron, ha? Ito lang nakita, Game na ba? Pwede Game na. Okay, let's Go for it, fam. Ay, yung fast naman, may suka pa. Magkano lang lahat nagastos mo dyan, Dok? 100. 100? Tapos ibibenta mo kada piraso ng? 5. Oh, kitang-kita. Kitang-kita. Nasa sausawan din talaga. Tingnan Ay, mo, masarap may suka sibuyas sa pa sa usawan dito. Yan, suka lang yan. Suka lang. Nilagyan ng bawang, sibuyas at saka sili. Ayun na nga, nadali na nga ni Dimple. Diba? Yung nasa sausawan talaga yan. Yes. O yan. O, diba? Kitang-kita na. Kitang-kita. O, payong kapatid. May konting tamis. Yes. Nilagyan ng konting asukal. Wait, ang sarap! Diba? O, ha? Actually, kasi nakita ko to sa habang nagja-jogging ako, may nakita akong nagtitinda ng lumpia. May nagluluto na. Akala ko may nagluluto na lumpia ba nagja-jogging ka doon? Hindi, meron. Nagja-jogging ako. May nakita ko nagluluto ng lumpia doon yung sa sidewalk. So, na-inspire ka doon? Nung tinikman ko, sabi ko, hindi, panay karne. Tapos bukod sa panay karne, ang dami pang nakalagay na kung ano-ano. So yan. Si Mami Chiki, sinabawang lumpia. Sinabawang lumpia. Alam mo, sa totoo lang, pwede mo rin i-battle itong sausawan mo eh. Oo, Kasi ba, maniwala ka din. Kadalasan talaga nasa sausawan yan, lalo na pagka ganito ang lulutuin. Si Mami Chiki. Nakakikitang-kita. At saka mga kapatid, walang biro po, walang halong biro, napakasarap. So, i-try nyo po talaga itong tinuro sa atin ni Doc Dex. Lumpiang toge, pero yung may additional texture. Yes, ang sarap. Crispy din siya. Alam mo, Doc Dex, parang okay na alternative din siya sa French fries. Yes. Talaga? Oo. Hindi, parang pag gusto mo mag-munch ng French fries. Oo, ito na lang Dito daw, may crispy healthy. factor. Tapos lalo na kung air fried. Yes. Okay. Maraming salamat, Doc Dex Macalintal. Thank you. Ayan, opo, tuloy-tuloy nga ang pagpapadala sa atin ng selfies ng ating mga kapatid. Ito, silipin po natin. Kumakanta sila. Sobrang cute. Good morning. Good morning, mga kapatid. Ang daming mga cake na nanonood sa atin. Totoo, hello mga kids. Karaoke machines natin eh. Ay, pati yung baby. Yes. Kaya naman po, ay naku, ang ganda. Please keep the selfies coming lang po mga kapatid. Post po more. Tsaka isend po sa amin with your location na rin at malay nyo kayo pang mapili at manalo ng 500 pesos worth of notes sa ating Kabumoka Ko Selfie Contest. Okay, Justin. Yes. Joke lang. Okay. Mamaya, catch up tayo sa isa sa mga bituin ng Pira-Pirasong Paraiso. Joseph Marco, live! At mga online shoppers, attention! Dahil mamaya, isesahin natin ang ilang legalidad sa online shopping. Ipaliliwanag sa atin yan ni Atty. Buko sa Legal Ba To? At sa may bahay naman po, ipapasilip pa sa atin ng photographer to the stars at ang aking malapit na kaibigang si Shira Luna ang iba pang bahagi ng kanyang place for comfort. Huwag po kayong aalis. Mga kapatid, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Sa pagpapatuloy po ng house tour ko sa bahay ng celebrity photographer na si Shira Luna, ipapasilip niya sa atin ang mga ukay finds niya, pati ang kanyang personal na perfume collection na dapat pong makita ninyo. Sama-sama po tayong makibisita sa aking personal ukay queen dito sa My Bahay. Very cozy at nostalgic nga ng may bahay ni Shira. Vintage and wooden furniture ang karamihan na nasa kanyang living room and dining area. Kapansin-pansin din ang mga naglalakihang salamin. Nagbibigay ito ng illusion na spacious ang bahay. Pag-akyat mo sa second floor ng bahay, makikita mo ang mga posters ng favorite bands ni Shira na Beatles. Pasok naman tayo sa happy place ni Shira, ang kanyang closet and at the same time working area. These are vintage bags? Yeah, so a lot of these are thrifted bags. They're all, well, the ones on top, ito mga
current mga local brands. Ito lahat to thrifted na from different countries or every place I go to kasi madali siyang bitbitin pa uwi. So you like vests as well? I love jackets. I love like these vintage prints, mga knits. Paano mo mag-gauge na, maganda tong print na to, dito baduy sa akin? Paano ba yun? And it's really personal preference, pero ang hinahanap ko talaga, luma. Mas okay. Pero bakit may swing sa loob ng closet? Paki-explain nga, Shaira. Mahilig ako mag-swing. Pag may playground, didiretso ako sa swing. I don't know, nakaka-relax siguro mag-swing. And then dream ko magka-swing inside the house. Sa social media, kilala si Shaira bilang ukay queen dahil hilig niyang bumili ng mga damit at bag sa iba't ibang ukayan. So itong mga to ay itong big doors na. Whiteboard. Tingnan mo, ang bait ng friend ko, di ba? Ganun kami mag-uusap. Bakit ba ako ng effort pa? Ako sabi ko sa inyo, ako na magbubukas nito eh. Okay. Damit. Paano ka mag-ayos ng damit? Alam ko to eh. Unang-una yung hangers pareho lahat. Pero I organize everything by sleeve length, by neck, by color also. Tapos close dapat lahat ng buttons para hindi sumasabit yung clothes. Tsaka yung mangga. So if may mga delicate, ibang hanger naman gamit ko. Doon ako bumibigay ng ibang hanger pag knitted. Kung may isang bagay na pinagkakagastusan si Shaira, yun ay ang mga pabango. Sobrang rare nung mga nandito at yung iba discontinued na kaya siya mahal. Pero 'di ba meron ditong isa na binili mo kahit nabawas siya kasi nga discontinued na. Alin yan dito? Ito ba yun? Bakit? Baka mabasa. Nakita ko lang sa eBay. Nakita mo sa eBay? So nag-eBay ka rin? Yeah. But I don't mind buying second-hand perfumes. Minsan pang research ko na lang siya kasi I always read perfume reviews before I buy perfumes. So parang gusto ko siyang huntingin para maintindihan ko yung dinedescribe. A lot of these are also product payment or gifts kasi I work with a lot of beauty brands tsaka luxury brands. What is your advice na lang on them finding their own expression of self? I learned how to, separate play from work, but I enjoy both. And then if they happen to merge one day and then you just accept that it's gonna merge, you also have to think that there's no such thing as balance. Kasi one way or another, the scales are gonna tip in one direction. So if you're just open to embracing that, parang you're not so hard on yourself. Yeah. Yung mga natutunan ko lang is that, again, there is no balance. Magti-tip over talaga yung scale at dapat maging accepting ka lang, no? And the way I look at you is that you still continue to bloom as a woman, and you are never dictated by timing ng society. Kaya din siguro, very free ka. Diba? Hindi kayo nagugulat na ganyan kayo. Na talagang dikit na dikit kayo kahit sobrang iba nyo tignan. Yeah. Both creative pero magkaibang mundo ng creative industry. But we jive kasi same energy kami, we like the same things. And also, pag magkasama kami ni Shaira, we can be quiet but we can also be fun together. I think there's may respeto kasi kung paano yung isa't isa. Napaka-importante. And salamat, Shai and Koy and Ate Nympha and Bon for letting us in sa bahay ninyo kasi ang dami ko pa rin natutunan kahit kilala ko na siya. Magkaibigan na kami ng matagal. Buti nabanggit yung respeto kasi ang laking bagay yun dito sa susunod na topic natin. Sa ating pagbabalik, tatalakayin natin ang ilang pang issue sa online shopping. Hindi pa rin yan. Ang ilang mga karapatan ng mga mamimili online, hihimayin natin sa legal ba to? Pero mamaya, pag-uusapan din natin yung sa abangan ninyo yung sa Payong Kapatid. Pero ito muna ha, ilabas nyo na yung inyong mga questions tungkol sa online shopping. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Usapang online shopping po tayo. Paano kung may package na i-deliver sa'yo, pero wala ka namang in-order? Ang masama pa dyan ay pinagbabayad ka pa. Huwag mag-alala dahil ituturo sa atin ni Atty. Buko ang dapat natin gawin. Dito sa Legal Ba To?
Mga kapatid, may ilan sa inyo ang nagdulog ng katanungan sa Good Morning Kapatid Facebook page patungkol sa online shopping. Una nating sasagutin ang inilapit ni Aliastina. Attorney, gumawa ng shopping account ang ex-live-in partner ng kuya ko gamit ang pangalan ng anak nila. Ginagamit ito para mag-order ng mga gamit online para sa anak nila at pinapadala sa aming bahay. Kaso, kami naman ang pinagbabayad sa libo-libong order. Ano po kaya ang pwede gawin? Legal ba to? Hindi po legal na kayo ang magbabayad sa isang package na hindi naman kayo ang umorder. Maaari po ninyong tanggihan, i-refuse ang delivery, lalo na kung COD o cash on delivery ang arrangement. Wala kayong obligasyon na magbayad dahil wala naman kayong kontrata sa seller. Ito naman ang tanong ni Ami Lungka. Attorney, umorder ako ng cellphone sa online shopping pero cellphone stand ang dumating. Hindi ko na makontak ang seller at hindi ko na ma-refund ang pera ko. Ano po ang legal na hakbang ang pwede kong gawin? Basta depektibo ang biniling produkto o maling item ang na-deliver sa inyo, dapat pwede itong i-replace, i-repair o i-refund ng seller. Ayon sa Article 11 ng RA 7394 o Consumer Act of the Philippines, karapatan ng buyer na maibalik ang depektibo o maling produkto. At kung hindi na ito kayang palitan o ma-repair ng seller, ay dapat ibalik ang bayad ng buyer. Pwede kayong magreklamo sa Department of Trade and Industry o DTI upang makasuhan ng paglabag sa Consumer Act ang nasabing online seller. Ayon sa Article 19 ng RA 7394, ang paglabag na ito ay may parusang multa na 1,000 piso hanggang 10,000 piso o pagkakulong ng 2 buwan hanggang 1 taon ayon sa hatol ng hukuman. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Ilang taong pinaghirapan ng marami sa atin ang tinatahak nating karera. Pero may ilang matapang na lumilihis para sundin kung ano talaga ang gusto nila. Pag-usapan natin yan sa Payong Kapatid. Napakaraming pagpipili ang kurso sa kolehiyo. Kaya naman sabi nila, hanggat maaga ay dapat alam mo na ang gusto mo. Pero paano kung sina nanay at tatay ang may say kung anong kukunin mo? Wala akong ibang naiisip na career talaga. And family kami ng teacher. So parang inano na ako, parang yung mother ko, sige mag-teacher ka. Tinahak ni Lian ang pagiging guro tulad ng marami niyang kamag-anak. Pero kalaunan, nawala raw ang puso niya sa pagtuturo. Naging sanhi pa ito ng tampuhan nang malaman ng kanyang mga magulang na nag-resign siya. Yung mother ko, umuwi ng province. Tapos hindi kami nag-uusap ng 2 buwan. Ayun, ang dami ding nagulat. Ba't ka na nag-resign? Bakit umalis ka na sa trabaho mo? Samantalang DepEd yun, public school. Yun na lang yung pinurso ko din na career. And hanggang pag-graduate, alam mo akong pinagsisihan, nagustuhan ko naman siya. Yun lang. Talagang siguro din, mapapagod ka din. Lalo na pagka hindi siya 100% talaga na na passion ko naman siya, oo. Yun nga lang, parang may nararamdaman ako na sa iba pa ako. Parang sa iba pa ako destiny, Lord. Marami rin daw ang nanghusga kay Lian nang piliin niyang magnegosyo matapos umalis sa pagtuturo. Hindi mawawala yung judgment talaga. At first, lalo na pag wala ka pang napapatunayan dun sa field talaga na sinubukan mo. Lalo na may mga batikan na dun sa trabaho namin, na may magsasabi sa akin na bread and butter natin yung teaching, bakit may iiwan. May payo naman ang ating eksperto sa mga may pinagdaraanan katulad ni Lian. Pagdating sa trabaho, think wala naman talagang kasiguraduhan kung yun na talaga yung for lifetime na para sa'yo o meron pang iba. Kaya I would suggest or advise that make sure natin na malinaw sa atin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay. Hindi rin naman masama na susubukan mo na ngayon yung mga bagay para wala kang regrets. And then later on, figure out of all the skills na meron ka ngayon, paano mo naman siya i-build yung money bank na gusto mong ma-achieve in the future.
ang dami nakarelate dyan kay Lian. Ito yung gusto ko sabihin, I think talaga aminin man natin o hindi, o mga bata, napakalaki ng impluwensya ng magulang sa pagpipili ng iyong career. Pwedeng positibo, pwede ring negatibo. Right. Sa ako naman, pinalad ako kasi yung mga magulang ko, ever since naman, sa aming lahat magkakapatid, respectful sila kung ano yung landas na gusto naming tahakin. Una, when it comes to our courses sa college, kung ano yung gusto naming i-take. Pangalawa, after college, kung ano man yung gusto naming trabaho. Kasi hindi naman guaranteed na ito yung kurso mo, ito rin yung landas na tatahakin mo. So very respectful sila. But at the same time, katulad nung kaso ni Lian, hindi naman sa lahat ng pagkakataon, di ba, na gano'n ang mga magulang. Siguro ang crucial lang din dito sa mga bata, buhay mo pa rin yan eh. Minsan lang, syempre, kailangan mo rin makinig sa magulang, especially pag graduate mo ng high school, 16, 17, minsan hindi mo pa rin naman talaga lubos na nauunawaan kung ano yung mga landas ang gusto mong takin. Minsan nga, nag-take ka na ng ganitong kurso, pag ka-graduate mo, sabi, ay, parang iba na yung gusto kong trabaho. Pwede naman parang isip din. Kahit nga sa 30s, may ibang 30-year-old na hindi pa rin nila alam kung anong gusto nang gawin sa buhay. Tama. So, paano pa kayong teenager? That's true. Eto ko naman, nakaka-relate ako, Mami, dun sa pananaw ng magulang. Kasi ngayon si Lian, yung daughter ko, Lian din ang name. Magka-college na siya next year. So, syempre, napapag-usapan na namin, dapat nga sooner pa namin napag-usapan ngayon, napapag-usapan na namin anong kurso gusto niya. So, may mga sinuggest siya na kami nung daddy niya medyo parang, questionable, bakit? Baka naman gusto mo i-consider to kasi nakikita namin mukhang magaling ka sa ganito, no? So, syempre siya, pinaglalaban niya yung gusto niya, pero kasi rin kami bilang magulang, kumbaga alam namin na parang feeling namin parang baka mahirapan ka dyan or baka in the future, in the long run, you're really not gonna make a good, stable career financially out of it. So, ngayon, hanap kami ng balanse pa. Kung paano ba namin mapapagbigyan siya and at the same time, kuhanin din niya yung advice namin kasi wala naman kaming masamang hangad para sa kanya. Yeah. How about you, Mama Dims? What's your take on this? Ako kasi, as you know, ang sitwasyon naman namin sa bahay, nagpipiloto si Cal. At 18 years old, hinayaan namin na tumira siya sa isang bansa kung saan wala kaming pamilya doon. So, ito yung klase ng dynamics meron kami sa pamilya namin. Ako kasi, growing up, talagang si Mama, sinunod ko siya. Gusto niya mag-tourism ako. Gusto niya mag-artista ako. Sinunod ko siya. Nung time ko namang maging magulang, ang naging epekto nun sa akin ay gusto ko naman i-honor kung ano naman yung gusto ng anak ko. So, hindi ibig sabihin mali ang nanay ko, hindi rin ibig sabihin mali ako, magkaiba kami ng pananaw. So, para sa akin, ang pagmamahal kasi, kahit na hindi kayo magkasama, kung ganun kalaki ang pangarap ng anak mo, suportahan mo, para sa akin yon. So, si Cal ngayon, pakiramdam ko, namamayagpag siya, komportable siya doon dahil ito yung gusto niyang gawin. Kaya nagiging masaya siya. At ako naman, I don't want successful children, I want happy children. That's true. So, kung magiging masaya siya doon, kahit malayo siya sa amin, at gusto niyang nagpipiloto siya, biruin mo si Cal, very proud po ako kasi si Cali, babae siya, pero nakuha niya yung private pilot's license niya at the age of 19. Sobrang galing ng batang yon. So, minsan, yung power ng pagmamahal ng magulang at alam mo na may suporta ka at napag-usapan yung maigi ito, nagiging maganda ang resulta nun. Para sa akin. Out of love naman talaga. And support lang talaga. At kailangan makatugma din sa skill set ng bata, di ba? So for example, pag yung magulang, sabi niyo sa anak niya, so maging PBA player ka, 4'10" lang yung bata. Pwede namang pwede namang yung height. Pero may challenge. At kapag hindi niya hilig. Pag hindi niya hilig. Pag hindi niya hilig. Kasi pag... Maging enhinyero, pero mahina ka sa math. Mga ganun, di ba? Praktikal at realistic. Factor din yung estado ng buhay. Kung ang bata gustong mag-doktor, halimbawa, medyo may kamahalan ng pag-aaral ng doktor, o di kaya abogat siya, di ba? Kung halimbawa, si nanay at si tatay medyo hirap din sa buhay, paano ko susuportahan? Pero talaga, positibo man o negatibo, meron talagang epekto yung sinasabi natin. Kaya paano kaya tayo magiging positive influence sa mga magulang man? 3 tip. Yan. Yung una, sabi nga ni Maui, start early. Umpisahan nyo maaga para hindi sila mabigla. Kahit mga 10 years old, pag-usapan nyo na yan. Para nakikilala nyo pa sila at ang sarili nila na mabuti. Number 2, dialogue po.
mature. Ayun. Hayaan nyo rin silang maghahayag ng kanilang naiisip at nararamdaman. Makinig tayo. Hindi yung tayo lang yung nasabi kasi tune out na nila tayo. Yun. At number 3, wag po tayo magpa-guilty. Wag po ipag-guilt trip. Ang hirap na hirap ako ipag-aral ka. Lahat ng sakripisyo ko. Kasi yun din, mapapressure silang gawin yung bagay na gusto ninyo. And in the end, ang gusto naman natin is yung gusto din nila para mamayampag sila doon. It's always out of that. Ang ganda, Mami. Dami ko na namang natutunan sa'yo. Ay, ako, marami pa. Pero eto na, Mami, sa aming pong pagbabalik, makakakwentuhan natin live ang Pira-Pirasong Paraiso star na si Joseph Marco. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito na nga mga kapatid, mas tumitindi pa ang mga eksena sa hit Kapatid Dreamscape serye na Pira-Pirasong Paraiso. Kaya naman po kahit sa mga huling episode nito, trending pa rin ang teleserye. Para bigyan tayo ng patikim sa finale, makakasama po natin si Vlad, actor, model, and singer. Joseph, I cannot tell you how excited I am because we've never worked together, but thank you for being on the show. Good morning, kapatid! Joseph Marco! Good morning, guys. Ang gwapo ni Joseph! Thank you for having me. It's good to be back here. Yeah. And sana makatrabaho natin. Sana! That would be nice. No, kami ni Jake lagi magkasama I know. Wait, Ako naman sana. Joseph, I want to know, tell us more about playing Vlad. How intense was it for you? Kasi alam ko, intense ang PPP eh. Yeah, it's very intense. You know, it's so different from the roles na ginampanan ko. And Vlad kasi parang he has so much hatred, especially towards his family. And yun nga, yung taong minamahal niya, pinakasalan ng tatay niya. So dun pa lang parang dumilim na yung ano niya. Yung buhay niya. And He's out yeah. for Vlad, ha? Yeah. Galing, kailangan talaga. Galing. It's bloody. It's bloody. It's bloody. Pero eto, Joseph, katrabaho mo dito mga generation mo mga bago, mga bata. So how was it like working with that youthful energy? Kamusta yung ano nyo sa set? Well, like I said yesterday, ginawa kasi namin yung MediaCon namin. And sabi ko, ang biggest takeaway ko sa show na to is that, I've been working with ABS for the past 13 years. And now I realize that I have a different responsibility to guide the new ones. And Kuya ka na. yeah, because hindi mo mapipigilan if you see that, parang medyo off yung ginagawa nila. And ayoko naman na maulit nila yung mga nagawa kong mali in the past. So, you get to help and give advice. And di naman sa papakailaman mo sila, but you're gonna give them options, like tools, what to use and what's effective, and it's so far, it's helping them. Kaya yeah. Kaya tuloy yung gusto kong tanungin is about craft. Kasi ito yung dalawang mga kontrabida, di ba? Mami, curious ako. Hindi pinag-iisip ito kasi I'm sure alam ninyo. Tsaka depende sa atake ninyo, di ba? Kung kinamumuhian yung inyong character, si Vlad, si Daniela, ganyan. Kailangan ba na mahal mo yung character mo? Did you like Vlad? Ikaw, did you like Daniela? Yung ganon. Kailangan ba gusto mo Yeah, I mean, never kong nakitang kontrabida si Yun. Vlad. Because for me, it's justified. Like, kaya ako ginagawa ito yung mga bagay na to. Kasi ito yung ginagawa niyo sa akin. So, I'm doing this. So, High five. never Alam mo, judge your character. I agree, hinintay ko yung sagot ni Joseph. Kasi ako, Mama, kadalasan kontrabida ako. At Dreamscape din palagi ang pinag-anohan ko ng pagiging kontrabida. Napaka-importante na pag ikaw yung karakter mo, you don't judge your character. Kasi pag inisip mo na, kunwari, nagbasa ka ng script, ang dali, di ba, na yung sarili mo will question it. Lalo, you're a good person, Joseph. Isipin mo, bakit ko to gagawin? Hindi ko naman to gagawin. Pero hindi ikaw yon. Pag nagbasa ka ng script, as soon as basahin mo yung script, ikaw na si Vlad, ikaw na si Daniela. And sa totoo, Mama, ako, minahal ko si Daniela. Kaya tuloy, kahit na kinamumuhian siya ng mga tao, mahal nila siya. Kasi mahal ko siya. Di ba? And there's a backstory behind that. Hindi naman siya nangyari na sumamakas na lang. You've experienced things and kaya ka, naging ganun. Gets. Oo. Ito na nga yung cliffhanger na nangyari sa episode na ikaw daw ay, syempre, pinagbabaril. Ano naman ang masasabi mo doon? Ano pa bang mga dapat nating abangan mamaya? Well, yeah, dapat nilang abangan kasi marami talagang pasabog. Especially, the last
8 days ng Pira-Pirasong Paraiso. So yeah, I don't want to spoil anything, but they should definitely watch it. You know, pinaghirapan namin to, and yeah, I'm excited for everybody to see it. Pero binrel ka. Ha? Binrel ka. So maraming blood. Well, yeah, nasa teaser naman. Ayaw niya. Gusto niya na aliw siya dun sa ano na yun. Joseph, what's next for you? Kasi I'm so excited. I know, alam mo, pwede flex ko lang si Joseph kasi Joseph seems like a very, very modest person. Pero kasi, si Joseph talaga is one of a kind. Isa siya dun sa mga artista na pag sinabi mo Joseph Marco, wala kang ihahalin tulad sa kanya kasi may sarili siyang karera. Kaya maganda yung path ni Joseph. Ako nga, lagi ako nagdadasal magkatrabaho kami. Kasi yung mga nakakatrabaho niya palagi, mga kaibigan ko din. And sipin mo ako ang tagal ko nag-artista, tagal na rin niya nag-artista, pero hindi pa nagko-cross yung paths namin. Siguro one day. Pero the intensity alone, I'm sure that ito pag pinasa for awards, it will garner you plenty of nominations. Are you excited for things like that? Yeah, always excited. And, you know, you're asking what's next for me. Because every serie that I do, talagang, I feel like it takes a toll on me. So I really needed a break. And, you know, I told my manager that, because I'm preparing for Hanford. You know, I'm gonna do Hanford again. They're renewing. So nice, very nice. I'm training right now. And hirap kasi, it's, I know that I'm not gonna be able to give my best if I'm training, I'm fixing my diet, and you know, reading scripts. So I'd rather just focus on one thing. Iba yung para energy. at least mabigay ko yung best ko talaga. Yeah, kasi the way I, you know, see this Hanford preparation, para rin ako nagpe-prepare for a role. Tama. You know, it's like, ayoko naman na basta lang gawin and you're doing a bunch of stuff and you know, hindi mo bibigay talaga yung best mo. So, parang superhero role preparation yan, you know? Kailangan macho ka talaga. Yeah, dude, cut na cut. It takes so much discipline. Pero alam mo, hindi lang yan, talagang multi-hyphenated. Isa siyang Vladir. Okay! Vladir! Vladir! Joseph, ano? Nakulun! Talagang parehong ininom yung tubig ngayong araw na to, no? Joseph, anong dream role mo? Kasi ikaw, napanood niyo ba yung movie na Split? Parang pwede ka sa ganon, di ba? Kaya mo yun. Kaya yan. Ganon ba yung naiisip mong path? Kasi ako parang pag tinignan kita, parang naisip ko pwede yun eh. Grabe, nakakapagod yan. But yeah, diba? That would be parang nice. Pwede. That would be nice. But to be honest, it's more of like a dream project. I'm such a fan of zombie films. Wow! Since you did, cool, diba? I did Block Z. So, Direct Mick. Direct Mick Kinalaran, please ha. Please. Ano, wait, ikaw zombie o ikaw yung bumabaril? Ha? Wag free. Dapat lahat tayo ay may compensation. Zombie? Ikaw sa zombie films, anong gusto mo? No, bumabaril syempre. I don't want to be just a zombie. Ako na eventually kakagatin din para magta-turn. Kung kakagatin ka, sinong kakagat sa'yo? Ayun na. Wow! Mga tanong na ganyan. Hindi kasi may mga love team sila eh. So kunwari kung may dream ka na kakagat sa'yo, sino yon? Para maging bloody ka. Ano, di ba? Well, si Charlie na lang. Pwede si Kung may dream Charlie. ka na babarilan, sino? Ako may dream kang babarilan si... Alam mo, ikaw talaga yung Grabe yun, bro. Okay. Joseph, sobrang excited namin for everything that's happening for you, for Hanford, for the things that you're about to do sa mga susunod pang panahon. Pero eto, mag-promote ka na muna ng PPP. Yes, mga kapamilya, mga kapatid. Unang-una po sa lahat, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumuporta at sumubaybay sa Pira-Pirasong Paraiso. Simula pa lang sinamahan nyo kami na kaming buuin ang mga kwento na tila puro kasinungalingan. Sa nalalapit na pagtatapos, sigurado kaming kaabang-abang ang mga mangyayari sa bawat karakter namin at lalo na kay Vlad. Kaya naman sa huling linggo, dapat wala kayong palalagpasin. Puro buo, para buo ang istorya nyo. Handog po sa inyo ng TV5 at ABS-CBN Studios ang isang Dreamscape production sa direksyon ni Direk Raymond Ocampo at Direk Roderick Lindayag. Abangan ang Pira-Pirasong Paraiso, ang huling laro. Weekdays 2:30 p.m. and Saturdays 3 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A to Z at TV5. Mapapanood din po ito sa I Want TFC at TFC. Maraming salamat, Joseph Marco. Joseph, thank you so much for being on the show at huwag kang magsasawa. Bisitahin kami. At ngayon naman po, may nanalo na sa ating Kagumoka Ako Selfie Contest. Congratulations, Lord Tolentino!
Ay, so cute. Yan, hintayin lang ang mga mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Feel the Beat Thursday. Isang makabulang umaga ang naihatid namin sa inyong mga tahanan. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang. Yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!